Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 6 ng Nobyembre, ah, 2025 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay 6:24 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa baha sa Cebu. Opo, grabe po. Ang title ko po ngayon ay Cebu dumanas ng matinding baha. Iyan po ang tatalakayin ko ngayon. Cebu dumanas ng matinding baha. Ngayon ay nakita po natin sa YouTube o sa mga balita na talagang grabe. Hindi lang kasi lagpas tao eh. Opo, yung baha umabot pa ng bubong ng second story. Opo, ay grabe na po yan. Ay yung nga lang na one story na bahay, tapos yung bubong maaabutan, ay matatakot ka na dyan eh. Ay lalo na itong pinapakita dyan sa Cebu na yung mga tao ay naandun na sa bubong ng 2 palapag. Tapos yung tubig ay halos maabot na. Maabot yung kisame. O ay grabe na po yan. Kahit napasabihin natin na yun ay malalapit sa ilog, ay hindi naman natin alam kasi yun lang ang pinapakita nila. Kahit nasabihin natin na yung mga bahay na iyon ay malalapit sa ilog, nakakatakot po yan. Opo. Ah, yan ang mga sakuna na talagang nakakatakot. Yang lindol, sunog, at saka yang baha. Yung pagputok naman ng bulkan ay unti-unti naman yun eh. Unti-unti. It will take 2 hours to 3 hours na naranasan namin dito sa Pinatubo. Itong Mount Pinatubo, nung pumutok ito, ay nagbagsakan na yung mga yung mga bahay, yung mga bubong ng bahay. Mga na eh, gabi na eh. Sa bagay, madilim na. Alas 1 pa lang noon eh, madilim na eh. Opo. Pero unti-unting bumabagsak. Unti-unti. Pati mga sanga ng kahoy. Pero dito po sa baha, nakakatakot po ito dahil yung agos. Opo. Kahit na nga hanggang baywang lang o hanggang dibdib eh, kung malakas ang agos, nakakatakot po yan eh. Opo. Bata pa ako eh, nararanasan ko na yan eh. Yung mga pagbaha na ganyan. Kaya may phobia na po ako dyan eh. At alam ko ang danger. Opo. Kasi mayroon akong hinahangaan noon na siya eh, yung katutubo ay swimmer yun. Magaling na swimmer. Opo. Katutubo dito sa amin. Ngayon siya ay nagtatrabaho diyan sa Subic Naval Base. Parang siya yung ranger, tagabantay ng bundok. Katutubo nga eh. Ay nung umuwi siya ay baha.
nasira yung kalsada. Opo. Pero tumawid siya eh. Tumawid siya. May lubid naman. May nakatali na lubid. Pero ang tubig kasi hanggang baywang eh. Na napakalakas. Ay sanay siya. Sabi niya, binabawalan siya. Ay lumusong siya. Opo, pinapanood siya ng mga tao. Ay ang dami niyang dala kasi nga tuwing umuwi yun, ang daming pasalubong eh. Yung maalala ko yung tinapay niya, tinapay na isang yung biskwit na nasa lata na malaki, naanod pati yung sapatos niya na itinali pa niya sa liig niya. Oo, tinali niya yung nawala, naanod, napunta ng China Sea. Ay mabuti may lubid, hindi siya natangay. Ganun po pero sanay yun, sanay sa ganun na kahit walang lubid, tumatawid yun. Pero doon nasira siya kasi halos mahubaran talaga siya Opo. Sa lakas po ng yun, yung agos ng tubig, mahuhubaran ka pala dyan. Ay yung bang talagang pinapanood siya ng mga tao. Opo, kasi nga sanay siya sa bundok pero wala rin. Ngayon ay yun nga dalawang palapag ang tubig, tapos ang daming kutsi na naanod o lumubog sa tubig. Ay po yan sira ang ekonomiya natin dyan. Yang ganyan. Kasi yung mga kutsi, mga sasakyan, ay marami na palang sasakyan dyan sa Cebu Grabe na rin pala Ay kung hindi marunong yung may-ari niyan, ay talagang katok yan. Opo, at pagpagawa ngayon ng bagong sasakyan, sige nga, ipa-overhaul mo yan. Gagapang ang gagapang ang may-ari ng mga kutsi dyan dahil ay simpre ipa-overhaul nila yan hindi ba? Ang laking gastos niyan. At palagay ko wala na sila magagawa dyan kung lubog. Pero yun lang dumaan sa baha o hindi talaga lumubog, pwede pa yan na lang, tanggalin lang yung yung oil. Hindi agad-agad pa andarin. I-drain muna, tapos palitan ng bagong oil. Yun, baka pwede pa. Ayan, ilubog talaga At yung iba na anod. Ayan po Ngayon ay bibilisan ko lang po sa nakita kong ganyan, sobra talaga. Palagay ko po yan yung galit ng Panginoon po yan Galit ng Panginoon. Opo. At ito noong ko pa inoobserbahan ito, na yung ulan ngayon dyan sa Pilipinas, kakaiba nung bata ako. Opo. Ang ulan ngayon dyan sa Pilipinas, parang ibinubuhos. Ganun po para bang yung ulan galing sa balde, ibinuhos na bigla, na galing sa langit naman. Ganun po ang dyan sa atin ngayon, ulan. Maobserba po ako. Ngayon, katulad din yan sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia, bihira ang ulan. Pero pag umulan, ay talagang para ding binubuhos. Ang lalaki ng patak at ang dami. Opo. Sa bagay, wala namang drainage sa Saudi kaya binabaha din sila
Walang drainage ang mga kwanto ni mga kalye, wala eh. Ngayon ay bakit ko po sinasabi na galit ng Panginoon ito o wrath of God? Ay kasi nga yung mga tao kasi mga politiko, binubuto nila yung mga politiko na mga kurap eh. O galit po ng Panginoon yan dahil yung katulad dyan si Martires, hindi ba? O si Martires, sabi niya ay hindi na pwede hindi na o pwede nang hindi ipakita ang salin. O ay di magkukurap lang yan, hindi ba? O kasi libre sila eh. O at galit po ng Panginoon yan dahil yung si Jinggoy, nakaligtas eh. Hindi ba? Si Jinggoy Estrada, nakaligtas. Si Bong Revilla at saka si Enrile. O, talakay lang muna natin yung kay Bong Revilla at saka kay Jinggoy Estrada. Ay ang rason ng judge piniki daw yung pirma eh. Ay anong pakialam natin dyan? Kung piniki, hindi ba? Dapat hindi yun ang mabigat na rason. Piniki ang pirma. Ngayon, ay ako, ordinaryo lang ako na tao ha. Kung piniki man ang pirma yan, at yun ang rason. Halimbawa, nakakuha sila ng 100 million at hindi raw sila ang pumirma, piniki daw ang pirma nila, ay dapat ang gawin nila, hanapin nila yung tao na pumirma at ipresenta nila at paaminin nila. Dapat ganun. Kung sekretarya niya man o staff nila o kanang kamay nila, yun ang ibilanggo. Ganun po yan. Dapat hindi hihinto doon sa ay piniki ang pirma, adi libre na. Ay paano yung testimonya ng DBM na may release ng pira? Paano yung testimonya ni Benhorloy na siya ang nagprepara ng mga pira? O siya ang nagbigay ng pira? O siya ang gumagawa ng butcher? Paano yung sertipiko ng kuha na mayroong ganyan na pira? Tapos lang sasabihin na piniki ang pirma? Hindi ba? Yung judge mismo ang maghahatol na hindi pwedeng parusahan dahil piniki ang pirma? O, mali yun. Mali po yun. Ang tignan, kung may nawawala na pira, tapos kung may mga disbursement, tapos may ganon transaksyon. O, ay nakita pa nga ng AMLAC na lumubo ang pira ni Bong Revilla at saka yung asawa niya nung panahon na yan. Yan po, kaya nagagalit po ang Diyos kasi nga sa justice system natin, kasama po ang judge dyan at saka yung mga prosecutor, ay kung mga corrupt sila, ay di, ayan na nga. Plus pa yung mga tao na ang ibinubuto nila ay yung mga corrupt. Hindi ba? Dapat baguhin na natin yan. Hindi ba? Wrath of God po yan. Ikikwento ko lang po sa inyo ha. Nung, aywan ko kung kailan yun, mga almost 3 years, pumunta po ako ng yung Grand Canyon dyan sa Arizona. Talagang nilitrato ko, in-inspection ko, o talagang pinag-aralan ko. Ay kasi flood po yun gusto kong patunayan na mali yung assumption ng mga scientifico na million of years bakit nagawa yung Grand Canyon. Kaya pinuntahan ko. Ngayon ay doon ako natulog
ay 2 araw ako doon. Ngayon, ang nakita ko, kasi nga, ang Grand Canyon po ay, kuwan yan, yung luwang ng bangin po yan na napakatarik o napaka-steep, ay, kuwan mga 7 kilometro ang luwang, tapos ang lalim niyan 1 kilometro, at ang haba niyan hanggang makita mo Colorado, Arizona, tapos California, tapos pupunta na ng Pacific Ocean, ay ang haba niyan. At napakalaki niyan. 7 kilometers wide. Ngayon, hindi kakayanin ng ulan, hindi kakayanin ng ulan kasi nga highest mountain na yan dito sa Amerika. Yang Colorado Mountain at saka Arizona Mountain, highest mountain yun. Yung Grand Canyon. Ay bakit magkakaroon ng tubig dyan kung tubig ulan lang? Ayun nga, naandun sa Biblia, the fountain of waters under the earth open. Ayun, bumulwak doon. Bumulwak yung tubig at ayan na nga. Ngayon, ang sabi ko kanina, wrath of God po, wrath of God. Kasi tinitingnan ko po, kasi may mga kwan din may mga halaman na, may mga nabubuhay ng mga hayop, mga usa. Ang dami na. Ngayon, tinitignan ko, yung pagguho kako nito, napakalaking energy o power na ginamit. Palagay ko, ilang araw lang na iginuho yun At ako, sanay po ako sa bundok. Alam kong tignan yan. Kung million o years yan o sandali lang yan. Alam ko yan. Sanay na sanay ako dyan sa yung mga dinadaanan ng ilog o yung mga papaano na nagagawa yan. Ngayon, ay wrath of God talaga. Galit na talaga ang Diyos noon, kaya pinagpapatay ang mga tao. Opo. Galit na talaga. Kaya, yung tubig, 20 feet above the highest mountain. Above water prevail 20 feet above the highest mountain. Kung saan man yan, kung Mount Everest man yan, ang highest mountain, 20 feet pa yung tubig, naandun ang tubig. Ngayon, at hindi lang yun, yung tubig and the water prevail for 150 days, 5 months. Kaya nga, wrath of God talaga Lahat ng may hininga, patay, maliban lang dun sa naandun sa barko. Sinasabi ko po yan dahil wrath of God yan. Kasi ikukonekta ko po dito Ngayon, bakit ganyan na ang baha? Ayun na nga Dahil sa corruption, ay habak po si Presidente Duterte noon sinabihan niya ang taga-kuha, hindi ba? Doon sa meeting sa Malacanang. Sino ba kanya ang taga-kuha dito? Sino ba ang taga-kuha dito? Ihulog natin sa hagdanan. Ay sila yung nag-uudit dyan Ay kako delikado na ito kako. Wrath of God na ito. Kasi nga, dapat sila nagpapatupad ng batas Dapat ay sinusuportahan nila yung mga lumalaban sa korupsyon. Ay hindi Hindi ba? Ayan na nga siguro. Kaya dumarating itong ganito. At yung pinagagawa pa nila, puro kalukuhan. Hindi ba? Saan sila kumuha ng dolomite? Diyan sa Cebu. Diyan sa Alcoy.
Cebu. O, sa kabundukan po ng Alcoy, Cebu. Diyan sila kumuha ng dolomite. Sinisira nila ang kabundukan, hindi ba? At itinambak nila dito sa Manila Bay, hindi ba? O, kaya ngayon, nung tinambakan nila ang Manila Bay, sinira naman nila ang Manila Bay kasi nga ay saan pupunta ang baha? Hindi ba? Tinambakan nila ang Manila Bay. Hindi ba? O, saan pupunta ang baha? O, sinisira nga nila kaya nga rat of God yan. Hamak mo ngayon po ha, yung Tiim Kalaw, bihira binabaha yan. Hanggang na dun sa, hanggang Baywang yan O, sa ngayon po, pag binabaha, yung Padre Paura, yung Top Avenue, hanggang na ron sa may Vito Cruz, Remedios, hindi ba? O, yung PWU, hindi ba? Ayan na nga At malamang sinaraduhan pa nila yung mga exit dyan. Yung mga, aywan ko kung papaano nila kinuha dyan. Kasi nga ayaw nilang madumihan yung Dolomite Beach. Oh. Pero mali yan kasi nga, bakit tatambakan mo ang lagusan ng baha? Hindi ba? At yung nga, pinagsisira nila yung kabundukan. Hindi ba? Sinira nila. Yan na nga. Kaya nga, wrath of God yan. Dapat lahat tayo ay magsisi na. Stop for a moment, hindi ba? Stop for a moment, be still and know the Lord. Yan po ang sinasabi ng Biblia Stop for a moment, be still. Pag-aralan mo, bakit ganyan yan? Bakit binabaha na hanggang bubong ng bahay na second story? Ayan po, ay wrath of God po yan. Ako, hindi ko na itatalakay yan kasi kung gusto nyong talakayin ko, ibang kanyang kukuha ako ng mga Bible verse pero ito ngayon ang isishare ko lang po sa inyo na kontrolado po ng Diyos ang ganyan, yung mga bagyo, mga pagbaha o yung mga kung ano man yan ganyan, lahat ng bagay po ay kontrolado ng Diyos ito na po isishare ko po sa inyo. Kasi nga, hindi ako mag-concentrate dun sa wrath of God Sinabi ko lang na wrath of God. Kaya dapat ay mapagsisihan na natin. Kung bumubuto tayo ng mga kurap, ay pag-aralan natin yan. Hindi ba? Ayaw ng Diyos yan pag bumubuto tayo ng mga mamamatay tao, ay pag-aralan natin yan. Hindi ba? Hindi masama kung ikaw ay nalinlang. Okay lang yun. Pero kung alam mo na mali, huwag mo nang ipaglaban. Yan po. Kasi nga ay pag pinaglaban mo pa yung mga ganyan, mga kurap, hindi ba? Ay talagang bababa na po ang wrath of God dyan. Ito po Matthew 8:27 para patunayan natin dito na ang Diyos ay bahala dyan sa mga ganyan kaya niya yan. Ito po ay nung pinahinto ni Jesus Christ yung bagyo at saka yung mga alon, pinahinto niya. Ang sabi po dito sa Matthew 8:27, so the men marveled. Ito yung mga kasamahan niya doon sa bangka o doon sa barko, siguro yan o ano man. Saying, who can this be? Sabi nila, sino ito? Sino itong tao na ito? Who can this be? That even the winds and the sea obey him. Kahit na yung karagatan sumusunod sa kanya, kahit na yung storm, yung bagyo sumusunod sa kanya. Who can this be? Who is this man? Sinabihan nila si Jesus Christ, hindi ba? Even the wind and the sea obey him. Ayan po, hindi ba? Yan po ang katunayan na kontrolado po ng Diyos yan. Kaya doon tayo hihingi ng tulong. Pero hindi naman tayo tutulungan Hindi tayo tutulungan kung kurap ang ibinubuto natin o nakikialyansa tayo sa kurap o pinapaboran natin yung mga kurap.
Hindi tayo tutulungan kasi nga ay hihiling ka, dapat malinis ka, hindi ba? O may request ka sa Panginoon, hindi ka papaboran yan kung hindi ka sincere, hindi ba? O gusto mo maalis ang korupsyon, ay pero binubuto mo naman ang korap, hindi ba? Ganun po yan. Okay, ito ay inulit yan sa Mark. Actually, 3 itong pinanggalingan nito Kaya mahalaga po itong yung pangyayari na ito. Kaya ni-record sa 3 pero ito na lang sa Mark. Mark chapter 4, verse 41. And they feared exceedingly. Natakot silang maigi, hindi ba? Natakot silang maigi. They feared exceedingly and said one to another, hindi ba? What manner of man is this? Sino itong tao na ito? Si Jesus Christ nga hindi ba? Ano itong tao na ito? Sabi nila, that even the wind and the sea obey him. Kahit na yung dagat, yung karagatan, hindi ba? Kahit na yung wind o yung storm, hindi ba? Bagyo, hindi ba? Sinusunod siya. Ayan po kaya kontrolado po ng Diyos yan Ngayon, ay ito pa. Sa Psalms, para 3 ang supporting verse natin, na kontrolado po ng Diyos yan. Psalms 89 verse 9, you rule the raging of the sea. Ayan po, ang sinabi naman ni David. Ikaw kanya ang kanyan ikaw ang may command dyan sa raging sea. Hindi ba? When it waves rise, you still them. Ayan, pinapasipay. Hindi ba? Pinapahinto yung pagtaas ng wave of the sea. Hindi ba? Ayan po. Hindi ba? Ngayon, kaya nga ang payo ko po sa inyo ay stop for a moment. Kahit na sino kayo, kahit kayo ay kasama dyan sa corruption o government official kayo na nagkukurap kayo, stop for a moment. Be still. Hindi ba? And know the Lord. Ayan po Ngayon, kung alam nyo na mali kayo, pagsisihan nyo. Yan lang po ang paraan dyan. At sinabi ko na kanina na pati nga yung mga judges, hindi ba? Napipirahan na rin yan, hindi ba? Ngayon, kung pati po ang judges napipirahan na o tumatanggap na ng suhol, ay talaga po, grabe na po ang wrath of God dyan. Opo, grabe na. Nasa Biblia po yan, Sinabihan po ng Diyos, yung mga judges, huwag kayo tanggap suhol. Kasi ang suhol ay nakakabulag ng mata at nakaka-alter ng mga deklarasyon. Naa-alter yung mga narration, hindi ba? Ano po ang narration ng mga judges na nabayaran? Ay hindi niya pirma Ay anong pakialam natin dyan kung hindi niya pinirmahan yan? Ay simpre, ay kung kinaliwa niya yan, ginamit niya ang kaliwang kamay niya para pirmahan yan. Adi iba na, hindi ba? O kaya, hindi naman talaga siya ang tatanggap niyan pero may kakutsaban na doon sa kwan. Inutosan niya yan. Parang ganun kay Joel Villanueva, hindi ba? Pumunta yung naghatid ng pira doon sa baryo ng mga Villanueva, sa baryo, at pumunta doon sa bahay na katiwala ng mga Villanueva at doon idinala. Hindi ba? Idinala yung 150 million ata. Ganun po Tapos sasabihin nyo, hindi siya ang tumanggap. Ay kalukuhan po yan. Kaya naandyan po ang wrath of God. Kasi nagkakakutsaban na po Mga judges kayo, hindi ba? Kaya nga tinawag kayo ng Diyos na mga judges, tinawag po ng Diyos na kayo ay Diyos. Hindi ba? Tinawag yan ng Diyos na Diyos. Hindi parang Diyos tinawag sila ng Diyos na Diyos. At yan ang sinabi nga ni Jesus Christ binanggit niya yung Old Testament. Binanggit niya, hinanap ko po yan. Kasi hindi ko nga maintindihan Ano, sabi ni Jesus Christ, nagagalit kayo? Dahil sinasabi ko na ako ay anak ng Diyos? Nagagalit kayo? Sabi niya.
Hindi kayo maniwala na sinabi ko na ako ay galing sa Diyos, na ang ama ko ay Diyos, na isinugo ako ng Diyos? Kayo, sabi niya, kayo ha? Kayo mga judges, hindi ba sinabihan kayo na kayo ay mga Diyos? Oh. Bakit kayong kanya ayaw nyo na sabihin ko na ako ay anak ng Diyos? Oh. And the scripture cannot be broken. Hindi na matatanggal yan. Sinabihan sila ng Diyos na sila ay mga Diyos. At yan nga, dyan nangyari ang gods of Padre Paura. Dyan nang galing yan. Kung tawagin sila ay gods of Padre Paura. Kasi nga pag sinabi nila na ay hindi niya pirma yan, laya yan. Hindi ba? O, piniki ang pirma, laya yan. Ganun lang yan eh. Pag sinabi po ng judge na ikulong yan, ikukulong yan. Pag sinabi ng judge na bitayin yan, bibitayin yan. Ganun po, kaya sinabihan sila ng Diyos na sila ay Diyos. Diyos lang ang nakakagawa niyan. Ay pero nga, ay ginagamit po yan sa justice system natin na sinusuhulan. Di ba? Kaya, yan na nga, galit na ang Diyos dyan. Galit na. Ay pati nga yung Padre Paura, ay binabaha na ngayon yan Hanggang baywang na yan Dati, nung pumupunta ko, dumadaan ako dyan. Ay, kuwan lang yan saglit lang yan Ngayon, tignan nyo. Dahil nga dyan sa Dolomite, tinambakan na lang tinambakan. Baka nga sinaraduhan pa yung mga exit dyan ng kuwan flood, yung mga control dyan. May mga control dyan yung mga kuwan. At ayaw nilang matabunan ng yung Dolomite nila. Ayaw nilang malagyan ng mga yung tubig kanal. Ayan po hindi ba? Sige, at hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan tayo Pinaliwanag ko lang po na kontrolado po ng Diyos yan. Kaya doon tayo hihingi ng tulong. Pero hindi tayo tutulungan, kailanman hindi tayo tutulungan kung hindi tayo malinis. Kailangan clear. Kaya kung mag-request tayo, malinis ka, papaboran ng Diyos. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.